Hi guys, ayun galing ako sa labas. Nilipat ko yung mga sampay ko. Kung kailan naman ako nagsampay, ay saka naman siya umambon. Guys, anong oras na? 8:38. Ngayon pa lang ako nagkakape. So, ang kape ko ay Bear Brand, equal na asukal, saka yung 25 grams na, yung classic na kape. Saka yung niluto kong butchik kahapon, may natira pa. Tapos, yan, meron tayo ditong may birthday yung kahanggan, yung pamangkin ng asawa ko. May pa-cake siya, so pinamahagi. Pinamahagi. Ayan, pinamigay sa kapitbahay, kaya meron tayo dito. So, ilalagay ko na lang to sa ref, kasi ngayon ay tag-ulan. Maraming langaw na naman ngayon. Ito na naman yung problema ko lagi, yung langaw. Kasi dito, pag pumasok yung langaw sa loob ng bahay namin, natatrap na sila, hindi na nila alam palabas. Kaya mahirap bugawin dito. Pati ang lamok, ako ilapitin ng lamok. Ito kasi kulob nga, 'di ba? Tapos medyo madilim yung aking tindahan. So, yun yung mga gusto ng lamok. Tapos, marami pang mga tambak doon ng mga paninda. So, pinag-iisipan ko kung bibili ako ng blue light, yung electric lamp na nakukuryente yung lamok. Ayan, kahit naman maglinis ako, wala akong magagawa kasi yung paninda ko, saan ko ilalagay? Syempre, hindi natin pwedeng alisin yung mga paninda natin dyan. So, kahit linisin ko yan, nandiyan pa rin yung mga paninda ko, may tatambayan pa rin yung mga lamok. Lagay ko lang to sa rep. So ito nga, para nga lumiwanag dito sa tindahan ko. Kanina, itinaas ko na kasi sabi ko umuulan. Kaya itinaas ko na yung trapal. No, itinaas ko naman, umaraw naman, naiinitin pa rin yung mga yung mga paninda ko. Hindi ko kasi kanina makita yung kung hanggang saan yung level ng araw kanina. So ngayon nung uminit, nainitan yung paninda ko. Ngayon, kulimlim na naman. Ano ba naman tong panahon na ito? Hindi ko na maintindihan. So, kanina nga, inayos-ayos ko pa yung sampay ko dun sa may arawan. Sayang lang yung effort ko. So, ito pang kanina, kaya tanghali na akong nakapagkape. Kanina guys, may bumiling isang customer na, isang Max Glow lang. Wala na nga pala akong Max Glow. Ayan, dalawang klase or tatlong klaseng dishwashing liquid. Dishwashing, anong tawag dun? Panghugas. Hindi naman dishwashing liquid tong Smart eh. Tatlong klase ang binibenta ko, yung galing kay grocery na nagkakahalaga lang ng 29 pesos at saka yung Max Glow. So yung Max Glow 40 pesos yung benta ko, yung Power Fresh 35. Tapos itong Smart, yan, dalawang amoy, dalawang scent. Ayan, ito ay nagkakahalaga ng 27 pesos. Lemon at saka kalamansi. Doon yung mga fast moving natin sa maliliit na dishwashing liquid, yung Joy malaki at Joy maliit. So, nandoon siya sa ilalim. So, ito yung mga stocks ko, mga kasari. Ayan, mga nabili ko to, may mga promo. So, yan, may mga promo yan lahat. Mga stocks pa ako dito, mga kasari. Yung mga hindi ko pa nahihimay nandito, saka ito. So, alam nyo ba, yung mga dishwashing liquid ko ay hindi lang sa plato yan ginagamit. Ginagamit nila sa paghugas ng kotse, mga motor, mga tricycle, para matanggal yung mga langis-langis na nakadikit na hindi matanggal. Dishwashing liquid lang para mas makintab yung ating mga sasakyan. Bumili isang customer. Bumili siya ng Max Glow. Tapos, nagkwento na siya na nagkwento. 6:30 pa lang ng umaga. Buti may buena mano na. Hindi pa rin ako nakakapagtimpla ng kape. So, hindi ko siya maawat sa pagsasalita, guys. Dire-diretso siya. Ang layo na naabot ng kwento. Comment down below kung may mga customer kayong ganyan na hindi mo talaga mapigil yung pagkwento niya. Kahit na tinatry kong mag-ayos-ayos ng mga paninda ko para malaman niya na, huy, may ginagawa ako. Tinatry ko na humawak ng gunting, gupit-gupit ako ng mga kape. Kasi hindi mo naman pwedeng iwanan siya na aalis ka, papasok ka sa loob ng bahay kahit marami kang ginagawa, kahit gusto mo nang umihi, kahit gusto mo magkape. Hindi kasi ako gano'n na iwanan ko kasi medyo may edad na rin naman, parang kabastusan din Pero pinaparamdam ko na, huy, ako may ginagawa. May mga bumibili, so tumatabi lang siya. Pinapabili niya naman yung mga bumibili. Sabi niya, bili ka na Neng, bili ka na Toy. Marami nang napagdaan, na dumaan, na bumili. Hindi pa rin siya umaalis. After umalis ng mga bumibili, babalik na naman siya sa harapan ng tindahan. Dire-diretso na naman siya, hindi ko siya makontrol sa pagkukwento niya. So yan, meron ba kayong mga customer na ganun? Pero hindi ko kasi maiwasan. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Yun lang kasi yung technique ko, gagawa ako, pupunta ako sa para kahit paano mawala ako sa paningin niya, na maisipan niya na, ay, may ginagawa siya, alis na ako. Pero hindi, grabe. So, hindi ko naman pwedeng sabihin na, wait lang ha, ako may ginagawa. Pero para kasing nababastusan kahit kung ako mangyayari yun, nagsasalita ako, di ba? Parang nakakabastos. Isa ko pang share ay na-expirean ako. Hindi naman siya expired, mag-expired pa lang. Kahapon kasi ay July 14, ngayon ay 15. So kahapon ko siya niluto. Magnolia cheesy, yung sa sachet. So tinapon ko na kasi yung mga balat. July 24 siya mag-expired. So ginawan ko na ng paraan para hindi siya masayang. So 8
sachet yun. Mura lang yung benta ko noon, parang 12 pesos lang or 14 pesos. Niluto ko na, nandito, ito yung pinaglulutuan ko guys. Hindi ko siya nalinis kasi namili ako sa Lipa. Gawa ng biglaan ang pamimili ko, gawa ng yung anak ko ay pina-check up namin sa ENT. So, para masulit na rin yung biyahe, at alam niyo naman yung mga sari-sari store owner, pag kahit saan pumunta, pag uwi may mga pinamili, siguro naman hindi lang ako ganun. Gahanap ka ng pwedeng maibenta, pag uwi mo may mapapamili ka. Kahit sa ibang lugar, sa mga palengke, pag uwi mo may mapapamili ka, kahit hindi naman yun yung talagang pakay mo. So, kasi yung anak ko medyo nabingi, gawa ng nagka-pressure yata nung umuwi kami sa Palawan, sumisid siya. So, niresetahan ng gamot. Ang mahal pala ng pa-check up ngayon sa ENT. Saglit lang, wala pang 10 minutes yata, 2,200 na agad. Tapos, bumili pa kami ng gamot. Tapos, may bayad ba yung medical certificate? Kasi yung bunso ko, pinapa-check up ko sa hematologist. Meron kasi siyang beta thalassemia. So, hiningian ko siya dati ng medical certificate. Wala namang sinil sa amin yung doktora. So, trinay ko manghingi ngayon doon sa ENT. Kasi baka kailanganin nga nung anak ko. Kasi kesa naman babalik pa kami. Tapos kailangan pala, ang layo noon. So, minimake sure ko na meron agad medical certificate. Siningil kami ng 200 pesos. 'Di ba? Siningil kami ng 200 pesos kasi minsan 'di ba kailangan sa school, medical certificate. Kaya sinigurado ko na para hindi na pabalik-balik. Tapos yun, namili na rin ako. I-share ko sa inyo yung laman niyan. So hindi sa vlog na to kasi baka humaba, lagi na lang mahaba yung vlog ko. Inaabot ng 15 minutes. Minsan yung mga ibang hindi na importante, tinatanggal ko na, sayang naman yung pinagdadadakda ko doon. Yung mga blockbuster natin, ubos na naman mga kasari. Pero meron pa tayo doong mga nakasabit ito. Ayan. So yan, tatanong ko sa inyo pala, sino sa inyo yung mga nagluluto sa sari-sari store? Kasi ito yung gamit ko mga kasari. Ito kahit ano pwede mong lutuan, mga prito, pwede ka maglaga, pwede ka magsaing. Yun nga, nilutuan ko siya ng cheese sauce. Wait lang, may nabili. So yan, balik tayo. Gcash pala yung mga kasari. Mga hulog sa bangkuhan, sa pahulugan. So dito dinadaan. So dapat ang ihulog niya 1.3 lang, pero nagdagdag siya ng 20 kasi pag kinash out doon ng padadala niya ay buong makukuha anong pinadala niya, tapos nag-charge pa siya dito, di ba? Kaya hindi talaga advisable na kumuha sa mga ganyan. Kasi ang laki ng nawawala sa atin, di natin napapansin kahit yung pa-charge lang. Kahit ako nagji-Gcash, against ako doon, kahit na kumikita ako sa mga ganung mga charges, ina-advise ko kung kaya namang wag na kumuha doon, wag na kumuha. So balik tayo dito. Ang daming topic na naman, daming daldal. So ito, kaya ako meron dito, di ba yung mga customer natin, hindi ko alam kung dito lang sa sari-sari store ko ha, na kung kailan may ginagawa ka sa loob ng bahay, kung kailan naglalaba ka, nasa CR ka, kung kailan iihi ka, saka sila magtatawag ng pabili. Pero kung matagal ka na dyan nakaupo sa harapan ng tindahan, walang sumisigaw ng pabili, doon ako nagtataka. Kaya ang ginagawa ko, kung kaya kong lutuin dito sa maliit na ito, dito na ako nagluluto, katulad ng cheese sauce. So hindi naman siya masyadong maraming rekadong kailangan. Gatas lang yan sa yung palaman. So dito ko na niluto, hindi ko pa nga nalinis. Ayan, buti hindi siya nilanggam. So niluto ko dito yung mag-expired na kasi nga nanghihinayang ako. Kaso nalakihan naman ako ng gastos. Kasi bumili ako para magamit ko yung cheese sauce, ay kailangan namin magsangyop. Ayan, kaya bumili ako ng karne kahapon sa Save More. Ito yung ayan, yan ay nagkakahalaga ng 400 pesos. Pero yung mga anak ko kasi mahilig magsangyo, pupunta pa sila sa mga Anli. Yang mahal ng Anli, pero yan, mas sulit yan mga kasari, yung kung kayo yung magdi-DIY ng inyong sangyupsal. So, bumili din ako nito, patatas, baby potato. Kami na ang gagawa. Tapos, cheese sauce nga. Madalas namin ginagawa yan pag gusto ng mga anak ko. Kasi kaysa bihingi sila sa akin na pang sangyup, ang mahal. Minsan, parang budol pa yung mga nagsasangyupsal. May nakalagay na 199 lang, only sangyup na. Pero pagdating mo doon, wala daw silang available na ganon. So, ang available daw nila ay 250. So, edi mas nalakihan. So, dito, sawa-sawa na rin sila sa pagkain ng sangyupsal. Tapos, bumili kami ng dahon. Ayan, may dahon akong binili. Pinabili ko sa asawa ko pala. Ang mahal naman ng dahon kasi sarado yung binibilhan namin. Ito 120 na. So, okay lang. Healthy naman. Healthy. So, yun. Kasi yung binibilang ko mura lang.
Siguro itong mga presyo sa kanya 70 pesos lang. Eh doon kami sa mismong palengke, ang mahal ng bilihin dito sa palengke sa amin sa San Jose. Sobrang taas talaga nila ng presyo sa mga ganyan, mga kasari. Tapos bumili ako ng ano sa Save More. Bumili ako nitong tawag dito, hina na talaga yun. Tapos bumili ako nitong kimchi. Ito yung original packaging niya. Nakalagay kasi sa supot yung pinamili ko sa Save More. Ngayon, nung ilalagay ko yung karne dito, nalaglag yung kimchi. Buti na lang yung kanyang takip ay plastic. Yung plastic lang yung nabasag. So, yung bote o yung garapon, hindi nabasag. Dilipat ko na lang dito. So, yan. Mas lalo akong nagastusan. Pero makakain din naman namin yan. So, ayun. Kaysa naman magluluto kami ng cheese sauce. Kukuha pa ako ng Eden cheese dyan. So, panibagong gastos, di ba? So, yung sangyup, gagamitan na lang natin ng whole corn na ganito. Whole corn. Kasama yan. Mga kasari. So, yun. Yun ang mga sharing ko ngayon. Ang daming, tignan mo, uminit na naman talaga siya, oh. Kanina kulimlim na. Uminit na naman siya. Nainitan na naman yung school supplies ko. So, yan lang guys sa videong ito. Sino mga nakaka-relate na mga kagamanapang ganyan na mga customer natin ay kung kailan may ginagawa sa kadagbag dadatingan. Minsan mag-aantay ka dito, inanto ka na, walang pumibili. Tapos pag pasok mo sa CR, iihi ka lang, kauupo mo lang, eh, meron na agad tatawag. Tapos minsan, maghuhugas ka ng plato, bigla na agad may magdo-doorbell, di ba? Tapos yung mga customer na tayo yung labasan nila ng mga hinanaing nila katulad kanina. Pero inabot siya ng 1 oras sa kagaganon guys. Tinignan ko sa CCTV. 6:32 siya pumunta dito, umalis siya 7:22. So mag-iisang oras talaga siya. Kung hindi lang uulan, hindi siya aalis. Buti na lang umulan, umambon, wala siyang dalang payong kaya napilitan siyang umalis. So yan lang guys sa videong ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa YouTube channel. Bye bye!